Welcome sa Energy Regulatory Commission at Department of Energy ang naging direktiba ng Pangulo na tanggalin ang system loss charges sa mga consumer ng kuryente. Anila, makakatulong ito upang maibsan ang pasanin ng mga Pilipino sa mataas na singil sa kuryente. Si Alyssa Insigne para sa detalye. Araw-araw ang operasyon ng laundry shop na ito sa Quezon City. Umaabot sa 40,000 pesos kada buwan ang kita ng kanilang negosyo. Pero kung ibabawas ang nasa 10,000 piso rin nilang buwan ng bill sa kuryente at iba pang gasto sa operasyon ng negosyo, kaunti na lang ang natitira. Sa kuryente po kasi yung mga dumating na bill masyadong lumobo po talaga yung kuryente. Lumaki talaga. So dating mga 5K, 5.5 a month, masyadong ngayon lumobo 8,000 pataas. Kaya naman ang ganyang hinaing at ilan pang umaaray sa mataas na singil ng kuryente na istugunan ng Pangulo. Katunayan, mismo si Pangulong Marcos Jr. na ang nagsabi sa kanyang ikalimang State of the Nation address na panahon na para tanggalin ang pinapasang system loss charges sa mga consumer ng kuryente. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Umani pa ng standing ovation ang pahayag na yan ng Pangulo. Umaasa naman siyang agad na tutugon ng Senado at Kamara para mapababa na ang singil sa kuryente sa Pilipinas. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Suportado ng Energy Regulatory Commission at ng Department of Energy ang direktiba ng Pangulo. Sinigundahan din nga ni Energy Secretary Sharon Garin ang pagsusulong ng Pangulo sa karagdagan pang renewable energy sa energy portfolio ng bansa at posibilidad ng paggamit ng nuclear energy. Kailangan ayusin yung mag-prepare na for nuclear, tapusin na yung mga renewable energy project, more upstream projects and green energy auction. So yan po, ultimately, that the objective of all of that will lower the electricity costs. Paniwala naman ng isang ekonomista, magiging magandang bagay din para sa ekonomiya oras na maisakatuparan ito. Isa yan sa mga nirereklamo kasi ng mga foreign investors, the cost of doing business. Pag pinababa ang kuryente, cost ng kuryente, mas maraming magkaka-interest na mag-invest dito sa ating bansa. Kasabay naman yan, ipinangako rin ng Department of Energy ang patuloy pang pagtugon sa problema ng Visayas Grid na nasa ilalim sa yellow at red alert kamakailan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Alyssa Insigne ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.